Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanash mo na yan sa paborito mong mga friend na dito sa Dear Dear Bex. Bex. Dear Bex. O diba? Hello mga Bex. Mother Goose pa din ang atake. Here we go again at kasama ko si Lulu, ang aking peking anak. Charing. Happy Wednesday! Happy Wednesday. Maraming salamat sa mga nag-tune in sa ating last week episode na Correct. Fashion, Beauty, and Everything. Kaya ako nakaganitong outfit. Oo, sana may natutunan kayo sa aming mga tips. And, True. tuloy-tuloy lang ang pagpapaganda sa mundong mapanghusga. Ay, sabi nga na. Yung boses. Diba? Gusto mo ba yun? Kamusta? Okay naman. Ang plastic. Kala mo hindi magkasama. Ay, Ayan. Diyos ko. Maraming salamat mga Bex for your love and support. Sa Dear Bex, Oh. kasi maraming nakaka-relate sa mga stories sa Oo. ating mga sender. At syempre, kung kayo din po ay may story, feel free to share. Kayo naman ay magiging anonymous naman. Or kung talagang malakas ang inyong loob, pwede nyo namang expose ang inyong sarili. Ayan, maraming salamat kasi ang daming nakaka-relate. Tapos, dumadami din ang mga sumusulat. So, one at a time, ipupush namin lahat ng inyong Correct. storya per episode. Ayan. So, simulan na natin. Ayoko. Charis. Magkanduhan na lang. Ano na? Charing. Ayan. So, eto na. Here we go. Here we go ang ating letter sender for this week's episode ng Dear Bex. Ayan. Dear Bex. Ano na? Char. Ganon. First of all, I wanna say I'm a fan of your show. Napapag-usapan nyo ang mga bagay-bagay in a fun, light way pero still very informative. Ang plastic? Chareng. In your words, Kavog. Oh, may ganon. Anyways, I'm heaven. Nakala ko anyways, I'm in heaven. Nagulat ako baka meron tayong writer from Kalangitan. Oo. Afavaw. In my mid-20s. Actually, I'm not writing to ask for some advice. Instead, I wanna share story. Ayan. First time to sa Dear Bex na Oo. walang advice. Oo. Siguro matalino siya. Oo. Kaya niya na. Oo. This happened 2021 pa. I belong to a big circle of friends. Hindi kami barkada, pero madami kaming friends na magkakakilala. So, marami silang mga common friends. True. So, it's like a community. Let's just say we play a certain sport. Kaya kami nagkakakilala. Volleyball ba to? Charis. Then if sino available to play, Gora. Literal na sport to hindi kemehan. So 2021 pandemic era, one of our friends died. Oh. Let's just call him Miggy. Hindi kami close but we were friendly to each other naman. We all thought it was because of COVID, pero as it turns out, he had HIV or AIDS. Nung nalaman ko yon ay panic, malala. A few years back kasi, pre-pandemic, meron siyang jowa dun sa big group namin. When they broke up, naging kalandian ko yung ex ni Miggy, si Jared. And may nangyari sa amin. A couple of times. Baray. Hindi naman naging kami officially after a few months, nagmareha na lang din kami. so naging beses na lang sila. 'Di ba? After nila magkaratan. Nagmarihan. The thing is, we did not play safe ng mga nangyari sa amin. Ayan. Kaya ako napraning. Knowing na ex siya ni Miggy and may nangyari sa amin, I felt like I was exposed. I quickly went into a very dark place. Nag-overthink na ako heavily and I was scared to get tested. Ayokong harapin yung possible reality. I was scared to die. I kept it a secret for some time until Jared reached out to me asking how I was. Then yun, napag-usapan namin lahat. Like me, he was also not okay mentally. Takot din siyang magpa-check. Eventually, we decided to get tested together. That was the longest hour or so in my life. Thankfully, both of our results came back non-reactive. I felt so relieved. Halos maiyak pa ako when I was being read my status.
Jared and I became very close after that. Muntik pa maging kami. Pero, marihan pa din ang ending. Gusto Ay! yung mga marihan na yan. At lol. May lol sabi niya. Now, we both get tested regularly. Minsan, if my time, sabay pa din kami nagpapatest. I felt like I needed to share my story kasi very alarming ang mga nakikita ko sa balita regarding the cases of HIV here sa Pinas. I hope this letter will inspire your audience to get tested as well and practice safe sex, naka all caps. Always. Thank you and happy Wednesday, Heaven. Oh, thank Baby, you. you're all that I want. When you're lying here in my arms, Bumasa. I find it hard to believe Ayan, si Heaven. we're in heaven. Thank you for sharing your story, Correct. Heaven. Buti hindi ka napunta sa Heaven. Mm-mm. Napa-video okay tuloy ako ng Bryan Adams dito. di ba? Ayan. So, nung nabasa ko to sa ating inbox, napasearch ako, ano nga bang Mm-mm. kalagayan ng Pilipinas. Mataas siya sa huli kong nakita sa aking mga newsfeed. Ito, 1 month ago na article, ang nakalagay, average of 55 individuals are being diagnosed with HIV every day. Diyos ko, day. 55 every day. And sabi nung DOH, I think DOH to, ang very scary part is, many young people yung nagpa-positive as early as 15 years old. Kaloka. Yan. And although HIV is no longer a death sentence worldwide due to life-saving antiretroviral drugs, yung ARVs, na anyway, parang na maprolong yung life ng mga may HIV. And nung March 2024, merong nung isang buwan lang March 2024, 1,224 new HIV infections with 12 reported deaths. So, kalahati nun is 25 to 34 and almost a third were 15 to 24. So, mga bata talaga. Mm-mm. And sabi doon, merong 122,255 people are living with HIV in the Philippines. Pero 64% lang yung may nag-ARV, nagtitake ng medicines. Kaloka. Which is very scary. Yes, this is very alarming, guys. So, ang point lang naman ng letter is to give awareness na true. okay lang naman na masaya. Masaya magkarat. Sino bang ayaw kumarat, di ba? Pero always think of your health, lalo na kung halimbawa, hindi mo naman yun asawa, or ano lang to, normal relationship lang, or one night stand, especially one night stand, mag-protection po kayo. True. Kasi hindi natin alam kung kanino sila nakipag-sexual intercourse before you, malinis ba yung tao na nakaano nila before. Malay niya malinis sila, pero yung naka-sex nila before is hindi malinis before you. So, ikaw, baka maapektuhan na siya, ikaw din maapektuhan ka. So, better yet, protect yourself. True. Safe sex. Nandun din sa article na dagdag ko lang. Yung ARV, which is yung antiretroviral drugs, if you are a minor, kailangan mo ng guardian or parent to be able to tawag nito, access para makakuha ka ng gamot. Ang nangyayari dun sa mga minors na nagte-test positive, since ayaw nila sigurong sabihin sa parents nila, nawawala na sila. Babalik na lang pag 18 na sila para mag-ARV. 3 years na yung yung ayuda sa katawan mo. So, sabi doon, parang pag mga ganun, 3 years kang hindi hindi ka naggamot, baka, alam mo yun, pwedeng nasa near death ka na nung pagbalik mo ng 18. So, now they are trying to make new programs that will help yung mga bata na natatakot na kasi nga, kailangan mo nang dalhin yung magulang mo, di ba? So, kasi guys, ang HIV is, marami siyang complications. Pag nagkaroon ka, magkakaroon ka ng mga sakit na hindi mo naman talaga sakit, or wala ka namang illness dati na ganito. So, ang pinaka-aatakihin niya is yung immune system mo. So, pag yung mga sakit na pagpatay na yung immune system ng katawan mo,
mabilis kang makakontract ng sakit kasi nga wala kang immune system, walang antibodies na lumalaban sa mga bacteria and germs and whatever. Ganyan. So, yun yung magkakos ng death mo kung ano mo makontract mo na sakit. Correct. So, ingat tayo, and also, wag po tayong masyadong confident na puro mga bektas na nga nagkaka-HIV. Mhm. Kasi kahit babae or straight na lalaki, pwedeng magkaroon Karoon. yan. Marami kasing factors to where you can get it, di ba? Number one dyan yung sexual intercourse nga. Paano kung straight nga yung nakasex mo? Pero nag-experiment siya on the side. Yung involved dun sa experiment na yun is may HIV, din napasa sa'yo. So, you really have to be cautious about it. And if you are very active sexually and wala kang hindi iisa lang yung partner mo, madami na din namang ways on how to prevent it. Unang-una na yung safe sex, yung condoms and kung whatever kung anong best for you. Pero condom talaga, I think. Yan ang number one. Oo. And also, meron na din ngayong PrEP na tinatawag, which is pre-exposure prophylaxis. Ito yung mga gamot na tinitake. Para siyang medication para ma-reduce yung risk mo from getting HIV. Ganyan. Yun. Can you buy that over the counter? I think you have to go to health centers. Okay. I think. I'm not really sure kasi hindi ako ganun ka-active as a person, and when I do practice safe sex. So, I'm not on PrEP, and I don't also get tested regularly kasi hindi naman niya din ako talaga sobrang active na I need to do that. Pero if I would be, I would. Yeah. So, ayun, marami naman pong ways to And also, masingit ko lang, bigla lang nag-pop up on my mind. Mayroon kasing misconception na nag-start yung AIDS dahil may nakipag-eme sa monkey. Di ba yun yung nakuha sa mga monkey kasi nakipag-eme? Hindi pala siya ganun. I think it was a science experiment. Something with blood samples, ganun. Transfusion of bloods from animals to people. Yun yung nag-cause. Hindi talaga siya sex. And hindi lang sa sex na hindi lang sa sex na kukuha ang HIV. Madami pang. Pwedeng mother to child, ganyan, or kahit yung sugat, open wound, tapos ng germs na. Di ba pwede yun? If I'm Yes, not pwede mistaken. Kaya, ingatan nyo po ang inyong mga sarili. True. And yung yung ARV naman, pag nag-take ka na ng medicine, if ever kung may HIV ka, tapos nag-take ka ng ARV, pwede ka na maging undetectable after 6 months. Depende yan sa kung ano yung body mo. Ibig sabihin, pag undetectable na yung HIV sa'yo, hindi na din siya transmissible. Hindi mo na siya mapapasa sa iba. Pero you would have to take yung gamot regularly. Kailangan mas alaga sa sarili. And sana din, wag tayo masyadong dire or wag tayo masyadong actually, wag tayo talagang discriminatory at all to people with HIV. Kasi they're also human, and hindi naman natin alam paano nila na-contract yun. So, malay mo ba pinanganak siya, may gano'n na pala siya, tapos ang inisip mo agad ay malandito, maharot to, kaya to nagka-HIV. So, sana tigilan na natin yung stigma na madumi sila or dapat silang iwasan, ganyan, kasi tao lang din sila. Alagaan na lang natin yung mga sarili natin para wala tayong ma-contract from other people. In short, focus on yourself and respect others. Ganun na lang. And if makikipag-hook up ka, if you're nasa hook up culture ka, Prep ka na. Oo, and also be honest na kasi sisinungaling ka na, ay hindi ikaw lang, ay first time ko to, ay ganun. Pero ka na pala, sobrang active mo pala, ganyan. So, ayun. Oo, wag tayong panggap kasi we need to, parang care din naman sa kung sino man yung mga karatan nyo, di ba? So, maging honest na lang kayo sa isa't isa. Thank you so much, Heaven, for sharing your story, and
for giving us something to talk about on this, Dear Bex. Kaya nga maraming salamat sa pagsulat. Ayan, syempre hindi matatapos ang Dear Bex nang hindi tayo nakapag-meltdown. At Jonas Brothers. Yes. So, hindi ko pa alam anong Jonas Brothers. Ay, anong meltdown ko. So, anong Jonas. Ayan. So, ayun nga, machika ko lang sa inyo. Kanina lang ito Kanina nangyari. to, shoot. Kasi pag nandito naman talaga sa bahay, nakapambahay lang ako ng outfit, wala akong makeup, basta haggard, ganun. Mhm. Kasi bakit naman ako mag-aayos nandito nga lang ako sa bahay? I mean, I should be comfortable at my own home. Mhm. So, pagbaba kasi, kailangan ni Mel mag-surrender ng ID kasi nga visitor siya dito. So, syempre, ang dami pang eksena. Instead na siya yung asikasuhin, kinuha pa yung ko, parang key card ko Mhm. na may ID kung talagang tenant ako dito. So, parang na-question ako, nakaka-bother lang na. Hindi lang kasi nangyayari to sa mga ganitong places. Nangyayari siya sa mall, sa stores, Mhm. or anywhere. Basta makita nilang haggard ka, ang dami na nilang doubts kung ma-afford mo ba. So, Kung ikaw ba talaga owner nito. Parang bago kayo magaganyan ha, ito yung sa mga toxic Filipino traits. Bago kayo magaganyan, isipin nyo muna, kaya ba ng bank account yung bank account ng tao? 'Di ba? Parang, please lang, no? Kasi nangyari din to sa sa Mudra ng friend ko. Pumunta sila sa Globe. Tapos, syempre, nakapambahay kasi nga malapit lang yung bahay nila sa Globe. So, syempre, ba't ka pa mag-aayos? Madam yung Mudra kasi executive yun sa company. Tapos, parang, meron po kayong bill na ganito, ganyan-ganyan, keme. Parang, na-judge na hindi kayang bayaran. So, then, nasampal siya ng realidad nung pinakita yung nabayad na. Yung mga ganon. So, parang, let's treat everyone nicely with respect and equal. Hindi porket nakapambahay yan, mahirap yan. Pero, Walang ganon. Kasi, tawag nito, paano kung siya komportable? Tsaka nasa bahay naman talaga siya eh. So, bakit ba kailangan mag-ayos? Kailangan ba naka-gown siya para pansinin nyo, i-assist nyo ng maayos? pero, Kasi parang nangyayari sa mga serbedora dito na workers sa Pilipinas, parang namimili kung sino yung fresh eh. Kung sino yung naka-outfit, sino yung naka-madam. Pero yung mga naka-madam outfit dyan, 20 lang yung laman. Yung mga ganun, di mo, ay nako, nakakagigil kayo. ako naman, ang aking meltdown is yung mga nagdo-document na yung vina-vlog yung, hindi ko alam kung if you would agree with me, yung bivideohan yung pagtulong. Like, Gets? gets ko naman if you do it on a regular or like, pero yung one, for example, vlogger ka, tapos once in a while mo lang gagawin yun, tapos bivideohan mo, parang, or yung gagawin mo yung video, ay sa charity work ka for the sake na may video kang ma-post. Parang, ay, ewan ko, na hindi ko lang talaga, ayoko lang talaga ng Basta parang hindi genuine. Kasi meron kasi mga ibang artist or content creators na nag-share na may charity work. Pero alam mo na genuine. Meron din kasi mga tao na for the content lang talaga. Oo, Ang dami niyan sa TikTok ay mga for the content na true. na magpo-post sila ng story na usapang magjowa, mga ganyan. Basta yung buhay nila magjowa. Tas, basta sobrang dramatic na MMK na alam mo for the content para lang dumama yung engagement kasi Yun. maraming nakaka-relate. Mga So, ganun. maraming kapekean na nagaganap. So, huwag tayong peke. True. Yun, I can't stand it. Pag nakakita ako ng yung mga social experiment na kung magiging mabait tas tutulungan, mga ganun. We cannot deal. Tumulong ka na lang kung gusto mong tumulong. And syempre, kung marami kaming mga reklamo sa buhay ni Mel, meron naman kaming mga learnings all throughout the week. Ako, meron nga ba? Ako, I have learned na okay lang na, na-gets ko na okay lang na, na huwag masyadong i-pressure yung sarili na matapos yung mga bagay-bagay within the day. Kasi minsan nagsaset tayo ng goals na, dapat by 5 finish ko na to, dapat by 7 finish ko na to. Pero hindi mo kakayanin lahat kasi marami ka namang ginawa within that day. So don't feel disappointed. Parang isipin mo na lang na hindi talaga kaya within 24 hours lahat matapos. So all you have to do is just to work it on the next day. Di naman natatapos ang kinabukasan hanggat buhay ka eh. Alam mo yon. So laban lang tayo mga Bex sa mga deadlines. Ako, gets ko na wala akong masyadong learnings recently. Siguro,
Maura. Hindi. May mga tao in your life na, yung gusto mo yung walang learning pero ang lalim ng hugot. May mga tao in your life na akala mo wala silang pakialam sa'yo. Pero, behind your back, binabash ka nila pala. Oh my God. Totoo Ganon. ba? May ganyan. So, be careful. What Yun you yung wish learn- for. Gets ko na kailangan mo din na hindi lahat, hindi all the time magiging, nito? Yung just because feeling wala silang pakialam, hindi ko ma-explain ng tama yung gusto kong basta ganun. Naiintindihan niyo na yan. Oo, gets yun. Gets ko. Hindi ko masyado fully gets, pero gets ko na. Hindi kasi, let's just say, ito yung mga tao na hindi nag-reach out sa'yo at all. Magkakilala kayo, pwedeng mag-anak kayo. Ganyan. Pero hindi kayo close, wala kayo masyadong relationship with each other. Tapos malalaman mo na they talk about you behind your back in not in a good way. So, ingat lang din na just because actually mas madali nga yun no? Yung dahil wala kayong relationship. Judge na lang. Pag Uso may naman time. yun mga judge Lahat Mhm. feeling horado. Charot. So, Hindi kasi yun. may mga tao na kahit ka-close mo na, binabash ka pa rin behind your back, hindi mo no. nalalaman. So, I think the lesson here is just be careful. Yun. Kung kanino ka dapat mag-share and everything. Yun. That's Gano'n na it. lang. Tapos wag na lang pansinin yung mga taong tsaka yung mga ganong pag-ugat. Takaan nyo. Kareng. Ayan. And then, it wraps up our Dear Bex for today. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Na-witness nyo naman po ang ilang beses na paghikab namin. At paglalag. At paglalag for this episode. Ayan, please feel free to send in your questions and stories. Or kung meron lang kayong gustong i-share. Oo, katulad ni Heaven na hindi man nagpa-advise dahil matalino siyang, brilyo siyang Sorry. Oo, brainy siya. Nag-share siya at dahil dun sa story na shinare niya, na-discuss natin yung about HIV. Oo. Tuloy-tuloy lang po ang support at huwag niyo pong kalimutan i-follow kami sa lahat ng aming social media accounts para tuloy-tuloy pong ating chikahan at pagsasama. Really. Thank you so much. Subscribe, like, share, and whatever. Follow us on our social medias. Rate our podcast 5 stars. Yes. Ganyan. And aura lang ng aura, malapit na mag-weekend. Correct. Konting laban pa. July na, Diyos ko. Oh my God. Why is it so? Pero okay lang. Ilang buwan na lang, lalabasan naman si Jose Marichan. So, gusto ko na mag-October. correct. At So, mag-November para dumuwali pa. Correct. Ayan. Ayan. Enjoy the coming weekend and laban lang tayo sa life. Surely. Bye! Bye. Always be kind. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.